Estudyanteng pala absent sa klase. Nakita ng guro sa palengke. Ayun siya, naka-violet. Naawa ako na nakakakita ng estudyante ko na ganyan. Isang lalaki nag-ipon sa alkansya. At ang naipon, umabot sa halos 400,000. Binilang namin, mabot siya ng 386,600 pesos. Nilaan ko yun for gifts sa December. Sa nanay ko, sa kapatid ko, sa asawa niya, sa mga pamangking ko, and syempre sa mga anak ko. Mag-ama, sabay na nakapasa sa bar exams. Sobrang saya, ang dami ko pong iyak. Tumawag po ako agad sa family ko po. So tumatalon pa po sila, umiiyak lahat. Di po kami nakapag-usap talaga. Isang lalaki sa CDO, sugatan, matapos iligtas mula sa sunog ang mga alagang aspin. Ang bilis lang ng pangyayari. Andun pa yung apoy sa hagdan. Tapos pagbalik ko, andito na siya sa gitna ng sala namin. Binalikan ko talaga kasi parang pamilya na kasi namin talaga sila. Good vibes pa rin ang dala naming mga good news. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Like father, like daughter, ang ating bidang mag-ama, sabay nakapasa sa nakalipas na bar exam. Nag-viral kamakailan ang post na ito ng mga lumang litrato kung saan makikita ang isang batang babae. Nakasakasama ng kanyang ama sa iba't ibang kuha ng mga nagdaang bar examination. Ano kaya ang espesyal na kwento sa likod ng mga viral na larawang ito? Abangan! Fast forward to 2026. Ang bata sa mga larawan, si Mary Joyce, 31 anyos na ngayon at isa sa mga kumuha ng 2025 bar exams. Halos hindi na raw mapakali noon si Mary Joyce nang magsimulang Rumolyo ang pangalan ng mga pumasa. Oh my God. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay na sandali. Si Mary Joyce sumakses sa bar. Pero teka, hindi raw ang kanyang pangalan ang una niyang tinignan noon sa listahan, kundi ang pangalan ng isa sa malapit sa kanyang puso. Nahigit pa raw sa kanya ang pangarap na maging abogado, ang kanyang 57-year-old na ama. Siya po kasi inabangan ko talaga, yung pangalan po ni Papa. Yung pangalan ko nakalimutan ko pa nga pong tignan. Kasing dasal ko po talaga makapasa po si Papa. Gano'n na lang daw ang iyak niya nang makita ang pangalan ng kanyang ama na si Ferdinand na sinundan din naman agad ng kanyang pangalan. Doble ang good news. So, sobrang saya, ang dami ko pong iyak. Tumawag po ako agad sa family ko po. So tumatalon pa po sila, umiiyak lahat. Di po kami nakapag-usap talaga. Si Mary Joyce nakapagtapos ng kursong chemistry, pero naingganyong pumasok sa law school para ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Sa loob ng mahigit 2 dekada, 4 na beses na rin daw kasing hindi pinalad noon sa bar si Tatay Ferdinand. Hindi ko po masabi na ever since gusto ko maging abogado. Pero na-inspire po ako kay Papa na magpursigi para magkaroon po ako ng profesyon na similar po sa pag-aabogasya, kundi yung pagtulong po sa kapwa. Kung may nakakaalam ng araw ng labis na kagustuhan ni Tatay Ferdinand na maging abogado, si Mary Joyce yon. Dahil mula pagkabata,
Saksi na ito sa napakahabang bar journey ng ama. Sabi ko, o sige anak, ako, kung yan ang pan mo, sige. Nandito lang kami ni mama at ni papa. Sabi ko nga, tapos sabi ko, kung ano ang mga pan, makakatulong kasi nag-stop pa sa work. Ako, di makakatulong kami. Si Tatay Ferdinand naman, never say die sa kanyang pangarap. Kahit pa nga 4 na beses hindi pinalad noon, hindi raw nawala sa kanyang hinagap na balang araw, baka kamit din niya ang pinaka-aasam na tagumpay. Sadyang masakit sa loob din. Inaamin natin yan. At karoon ulit ng pagkakataon na talagang gusto ko na sumuko. Ang ginawa ko na lang, nag-focus na lang muna ako sa family ko. Para buhayin ang pamilya, si Tatay Ferdinand nagtrabaho sa isang sangay ng Department of Education sa probinsya ng Tuguegarao. Na-promote naman tayo at napunta tayo rito sa Education Services Support Division. Pero sabi nga nila, lahat ng simula ay mahirap. Si Mary Joyce kasi, dumaan din sa matinding pagsusunog ng kilay. Working student kasi siya, kaya habang nag-aaral ng abogasya, isinasabay rin niya ang pagtatrabaho. Sobrang hirap po talaga pagsabayin. May mga times na kailangan po mag-prioritize, either masasakripisyo po yung trabaho, masasakripisyo po yung law school. Ika nga, good things come to those who wait. Dahil pagkatapos ng halos 5 taong pagsusunog ng kilay, si Mary Joyce nakapagtapos na rin ang kanyang pag-aaral. Nagkatrabaho na rin po ako noon, and with the scholarship, pantulong pambayad ng tuition and libro, lahat po na kailangan ko sa law school, na-provide po. Si Mary Joyce agad nagdesisyon na sumubok at kumuha ng bar exam. Pero si Tatay Ferdinand, buo na rin daw ang loob noon na muling sumubok ng mag-take ng bar exam. Parang may tinig na nagbubulong sa akin na it's your time. Sabi niya, patunayan mo. Marahil sa aking anak at naging inspirasyon ko. So, sige, ako. Susubukan ko ang mag-enroll ulit, mag-take ng bar. Ang mag-ama, sanib puwersa sa pagre-review at kapit-bisig na hinarap ang bagong hamon ng kanilang buhay. Madalas po nag-initiate siya ng discussion. So, mag-discuss po kami. I guess doon po nahasa yung memorization po ng elements, doctrines. Si Tatay Ferdinand naman daw, nag-refresher course at doble kayod para muling makasabay. 20 taon na rin kasi ang nakalipas nang huli siya kumuha ng exam. Baka hindi ako makaagapay sa mga computer-based, technology-based na requirement. Ang pagtsatsaga ng mag-ama, may ibinunga. And like father, like daughter, pareho ng abogado. Indescribable kasi. Alam mo kung may feeling na cloud 9. Itong sa akin, feeling ko cloud 15. O higit pa. Iba talaga. So, nung nakita ko na po yung pangalan ko, I guess doon na po nag-hit na, dalawa kami, sobrang bait ni Lord. Kasi yung dasal ko po talaga, specifically for Papa po talaga. Si Mary Joyce, sinurpresa ang ama sa isang video call. Kumusta ang bagong abogado, Pa? Siyempre, proud Papa here eh. Kung sino ba naman di proud na makasabay pang makapasa ang panganay na anak. 20 years in the making. So, good luck pa. Alam ko naman na patuloy ka pa rin tutulong. Sobrang thankful ako sa'yo at kay Mama sa support. Thank you, Pa. Love you. Kina Tatay Ferdinand at Mary Joyce at sa mga pinakabago nating abogado. Congratulations po sa good news na inyong natanggap. Pinatunayan nyo na sa pusong hindi sumusuko, basta sasamahan ng determinasyon at pananampalataya, lahat ng pangarap sa buhay matutupad.
Pa 20-20, pa 50-50. At nang ipunin sa alkansya, umabot sa halos 400,000 piso. Bagong taon, bagong ipon na naman mga kapuso. Mula sa mga barya, 20-20 o 50, gaano man kaliit ang halaga. Siguradong kikiligan ka pag pinagsama. Nakapagbukas na ba ang lahat ng kanilang alkansya? Ang lalaking ito, hindi raw magpapahuli sa bilangan ng ipon. So ayan, binubuksan ko na yung mga alkansya ko. And ito na yung lumabas. Ang halaga ng naipon niya, abangan. Ang 41-year-old na si Matt mula sa Quezon City, nakamaleta lang naman ng pera. Pero hindi raw galing sa flood control ha, kundi iniipon niya sa alkansya. Nilagay ko sa maleta kasi pag walang maliit, pag sa plastic lang eh. So, sa maletas, dinala namin sa bangko. Doon ang dineposit na namin. The struggle is real din daw ang makaipon ng ganito kalaking halaga. Pero dahil may inspirasyon, kahit mahirap, kinaya niya. Ang goal ko lang, every December, kailangan may mabigay akong additional sa nanay ko, mabigay ako sa kuya ko, sa mga pamangkin ko, sa mga anak ko. So para sa kanila lahat talaga yan. Bata pa lang daw kasi si Matt, marami na siyang pinagdaanang pagsubok. Kasi single parent nanay ko, hindi kami masyadong nababantayan. Since napasali nga sa gang, papaaway, vandalism, madalas hindi pumapasok, madalas napiprinsipal. Para hindi mapariwara sa buhay, pinilit siyang ilayo ng mga magulang sa barkada. Naisipan na nanay ko na dalhin ako sa probinsya, sa Ormoc, Leyte. Then after nun, nung nakagraduate na ako doon, kinuha ulit ako ng nanay ko. Pagdating sa Quezon City, ang nangyari naman, napabarkada pa rin. Pero pursigido ang kanyang ina na ituwid ang kanyang landas. Kaya muli nitong inilayo ang anak sa gulo. Bumalik si Matt sa pag-aaral at kumuha ng vocational course na computer technician. Ang nooy buntis na kasintahan ang nagmulat sa mga mata ni Matt na magsimula magbago. Nung nagkaroon ako ng anak, doon ko na naramdaman yung pressure. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan, ang bata sa sinapupunan nalaglag. At sa kukulangan ng pera, nahirapan din si Matt maghanap ng pambayad sa ospital. Kasi hindi ko alam kung saan ako kung pera eh. Umiyak ako sa sarili ko na hirap pala ng ganito, hirap pala ng walang pera. Pangako ni Matt sa sarili, mabiyayaan lang siya ng pagkakataon bumangon. Itutuwid niya ang lahat at sa buhay ay magsusumikap. Hindi rin nagtagal, tila dininig siya ng langit. Almost 1 year, yan. Tapos nabuntis ulit. Hindi naman namin sinasadya, nabuntis. Tapos itchapera muna yung barkada, tigil ko muna yung mga bilyar ko, yung pag-inom-inom ko, talagang titipirin mo. Si Matt, todo kayod para sa pamilya. Nagtrabaho bilang isang call center agent sa loob ng 9 na taon at dito na rin natutong mag-ipon ng paunti-unti. Sumubok ng iba't ibang mga pagkakakitaan at naniwala siyang kaya niyang umangat sa buhay. Naghahanap ako ng extra income na patok that season. Nagkaroon ng 3 anak si Matt. Bagamat naghiwalay sila ng dating kasintahan, mas nagpursigi siyang magtrabaho para sa pamilya. At ang naisip niya para may perang mahuhugot sa katapusan ng taon, mag-ipon sa alkansya. Ang dating salat sa pera, unti-unti nang nakakabangon. At hindi lang yan, dahil nakahanap muli si Matt ng babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakilala ko siya, ang first impression ko sa kanya is gangster, dahil lumaki nga siya sa kalye. Pero ngayon, nakita ko na malaki yung pinagbago niya dahil nakita ko kung gaano siya kasipag, sobrang pursigido na maging successful. Kaya ang pag-iipon, ginawa na nga niyang yearly goal. At dahil mas malaki na ang naitatabi ngayon, hinihigitan niya ang kanyang ipon kada taon. So, ito yung 2023 na ipon ko naman, umabot siya ng 78,000. Tapos 2024, lahat na naka-vlog na, 172,000 na. Nilaan ko yun for gifts sa December. Sa nanay ko, sa kapatid ko, sa asawa niya, sa mga pamangking ko, and syempre sa mga anak ko, sa ibang mga relatives.
And then, syempre, yung the rest, pinapaikot ko. Kaya nagdagdag ako ng sasakyan. Hindi para gamitin, kundi para pagkakitaan. Ang pinaka-goal daw kasi ni Matt, palawigin ang kanyang ipon para sa kinabukasan ng mga anak. At sa huli niyang ipon challenge, ang kabuang halaga ng naipon niya, umabot na ng halos kalahating milyon. Binilang namin, mabot siya ng 386,600 pesos. Ayon sa pambansang wealth coach and motivational speaker na si Chinky Tan, may tamang ginawa si Matt, kaya unti-unti siyang umaasenso. Well, yung tamang ginawa niya, number one, nag-set siya talaga ng goal. Kaya nga nung nakausap ko nga siya, buti hindi ka na-tempt, hindi kasi may goal ako eh. Pag wala kang goal, chances are talagang mauubos talaga yung inipon mo. Ito yung tinatawag na smart technology. Specific, measurable, achievable, readable, and time-bounded. Para sa mga taong hindi, yung parang hindi alam paano magsimula, again, babalik na naman tayo, mag-start tayo kung anong gusto mo. Kaya naman di kataka-taka na ang mga staff ni Matt sa kanyang negosyo, tinitingala rin siya pagdating sa sipag at determinasyon. Gaya na lang ng 27-year-old na si Joshua na nangangarap ding umasenso. Elementary, high school hanggang nag-college ako yung nagpaaral sa sarili ko. So madami na akong side hustle na ginawa, part-time, extra income na pinagpasukan. Mas masarap kasing tulungan yung gusto magpatulong eh. Parang in the future, after 2 to 3 years, makikita ko siya na maging successful din eh. Kasi ano siya eh, sipag siya, tuloy-tuloy, consistent. Kaya naman si Matt, may good news na dala para kay Joshua ngayong bagong taon. Share your blessing, ika nga. So meron akong ibibigay sa'yo, groceries. Wow! Para at least yung pera na matitipid mo, pwede mong ilagay sa alkansya. Siyempre, meron tayong ipon box, tsaka alkansya. Gusto ko kasi bro, pagdating ng December 2026, diba, alam mo naman, lagi akong nagbubukas ng mga alkansya. So gusto ko kasabay kita. Paasahan ba kita ron? Yes! Ito yung mata bro. Wow! Grabe naman. Ganda. Excited kaming malaman ang halaga ng maiipon mo ngayong taon. Kung ano man ang mga pangarap mo sa buhay, ipaglaban mo. So mag-umpisa sa maliit, ang importante sa pag-iipon, hindi yung halaga. Ang importante ma-develop mo ang pag-uugali at habit of pag-iipon. Patunay na ang sipag at tiyaga ang tunay na susi sa tagumpay. At mas lalo itong nagiging makabuluhan kapag ito'y ibinabahagi at nagbibigay pag-asa sa iba. Isang estudyante palagi raw absent sa klase at nang hanapin ng kanyang guro, natagpuan siya sa palengke. Attendance check! Ang goal ng mga estudyante dapat always present. Kaya laking pagtataka ni Teacher Gwen mula sa MacArthur Leyte nang mapansing ang isa niyang estudyante always absent. Pero ang mas lalo niyang ikinagulat nang matagpuan ng bata sa palengke. Ngayon siya busy. Bakit kaya umiiyak si teacher? Tatlong taon ng guro si Teacher Gwen sa MacArthur National High School. Ngayong school year, isa sa naging estudyante niya sa cookery class ang 17-year-old senior high school student na si Joel. Hindi pa ako teacher, kilala ko na talaga si Joel at yung kapatid niya. Kasi dati pa, mahilig na talaga ako sa mga bata. Parang gusto kong i-treat sila sa mga bagay na hindi pa nila nararanasan. Dinadala ko sila sa mga kilalang fast food restaurant. Mga first time ba nila? Tahimik man, pursigido raw si Joel na makapagtapos ng pag-aaral. Pero bago dumating ang ikalawang semester, dito na napansin ni Teacher Gwen ang madalas na pagliban ni Joel sa klase. Noong first sem, okay naman yung attendance niya. Nitong second sem lang, napansin ko parang papasok ngayon, bukas hindi, papasok ulit, bukas hindi. Pinagsabihan man ni Teacher Gwen, pero si Joel paulit-ulit pa rin uma-absent.
Hanggang sa isang araw, nang minsang lumabas si Teacher Gwen habang nag-lunch break para subukang hanapin si Joel, Naawa ako na nakakakita ng estudyante ko na ganyan. sa video, makikita si Teacher Gwen na nakasakay sa kotse at nakatanaw sa palengke. Hindi na nga niya napigilang umiyak. Nang makita ang kanyang estudyante na lumiban sa klase para magtrabaho sa palengke. Hindi pa man ako nakapark, kitang-kita ko na siya nagbubuhat ng mga isda, nagtitinda. Totoo pala yung mga sinasabi niya. Ayun siya, naka-violet. Vinidyohan daw ni Teacher Gwen si Joel para maipakita at maipaliwanag sa iba nitong mga guro ang kanyang sitwasyon. Tsaka ako. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Joel. Sa hirap ng buhay, hindi sumasapat ang kita ng inang sumasideline bilang labandera at ng amang umi-extra lang din sa pagiging construction worker. Dahil isang kahig, isang tuka ang kanilang pamilya, sa murang edad, napiling magbanat ng buto si Joel para matulungan sa pagkayod ang kanyang mga magulang. Kasi yung papa ko meron siyang maliit na bangka. Sumasama ako sa papa ko para manlambat at manuli ng isda. Para pandagdag kita, sumasideline din bilang tindero si Joel sa palengke. Nung kapitbahay namin, ginawa ako. May pwesto sila sa merkado, nagtitinda rin ng isda. Ang kita niya rito ay napupunta raw sa mga gastusin nila sa bahay. Dahil dito, madalas lumiban sa klase si Joel. Siya nga nakiusap sa akin kung pwede daw magtinda siya para hindi na ako magbigay sa kanya ng pambaon. Kasi pag minsan naman wala akong maibigay sa kanya. Proud ako sa anak ko na ganyan yung iniisip niya, tumutulong para sa amin, ngan para sa kinabukasan din niya. Madalas mang lumiban, pangarap pa rin daw ni Joel na makapagtapos ng pag-aaral. Paglaki ko gusto kong maging fireman. Ayun siya. Ang video ni Joel nag-viral sa social media at ang tulong para sa kanya, dumagsa. Dahil dun sa video, hindi lang si Joel yung may scholarship, pati yung ibang students ko, bali 4 sila ngayon as of now. Happy yung puso ko na hindi man galing sa akin. At least ngayon, si Joel nga, araw-araw na siya pumapasok, early, complete uniform. Natutuwa ako. Hi, this Hi, is Ma'am. for you. At ang good news, Thank you. bilang dagdag tulong para kay Joel at sa kanyang pamilya, ito ang panimulang paninda para may mapagkakitaan sila kahit nasa bahay. Ito pat may pahabol. Mula sa isang tagahanga ni Teacher Gwen na nakapanood ng viral video, hindi na kailangan problemahin ni Joel ang kanyang baon sa school dahil sagot na ng isang Good Samaritan ang pang-araw-araw niyang allowance sa school. Hanggang ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral sa senior high. Sana mag-aral ka ng mabuti. Thank you po, ma'am. Maraming salamat sa tumutulong sa amin lahat-lahat. Maraming salamat po sa nagbigay ng sponsor at allowance ko po. Ang sponsor ni Joel, piniling hindi magpakilala. Pero may mensahe raw siya para kay Joel. It was nice knowing your story and a privilege to help out in ways that I can. Many people resonated with you because you are a great example of true Filipino courage. Padayon sa pagpamingkamot tong dagan ga suportahan nimo. Gaano man kahirap ang buhay, basta't lumalaban ng patas. Ayun siya, naka-violet. Meron at merong mabuting loob na handang umagapay. Isang lalaki ang sugatan ng balikan ang nasusunog nilang bahay. Hindi para maisalba ang mga gamit, kundi para isalba ang kanyang mga aspir. Habang ang marami sa atin nakakapit sa bagong pag-asang dala ng bagong taon, kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay, may ilan naman na tila maaga ring sinusubok ng taon.
Naging laman ng balita ang sunog na ito sa Cagayan de Oro sa unang linggo ng taong 2026, kung saan isang bahay mula Barangay Puntod ang natupok. Pero ang isa na nakatawag ng pansin, ang kabayanihan ng fur dad na ito. Nasugatan matapos balikan sa nasusunog nilang bahay ang mga alagang aso at pusa. Hindi na raw maalala ng 25 anyos na si Jake kung kailan siya nahilig sa pag-aalaga ng hayop. Bata pa lang kasi, namulat na siya sa pagiging pet lover ng kanyang ina. Kasi yung pamilya namin, meron na talagang mga aso noon, meron mga pusa. Hanggang sa pagtanda namin, nakahiligan na talaga namin sila. Dalawa lang daw silang magkapatid, kaya ang mas nagpapasaya raw sa maliit nilang pamilya ang 5 aso at 3 pusa na mga alaga nila. Minsan may mga problema sa mga financial or sa mga mental, mga anxiety, ganon. So pag nilalaro namin yung mga aso namin, sila Ponyo, Snoopy, so nawawala sa isip yung mga problema namin. Pag nakakabanding namin sila. Kung ituring ng araw ni Jake ang mga ito, parang baby. Pagka umaga po, minsan sila pa naggigising sa amin, dinadilaan nila kami. Tapos paggabi, ganon din po yung routine. Manonood ng movie, kasama din sila. Sa 5 aso ni Jake, pinakamakulit daw ang 2 lalaki na sina Snoopy at Ponyo na mga anak din ng isa pa nilang aso. 3 taon na raw ang mga ito. Si Ponyo po at si Snoopy, katabi talaga namin sila matulog. Pero ang pag-aakala ni Jake na masayang taon para sa kanila ng mga alaga, maagang tinupok ng apoy nang ang bahay nila masunog. Galing kami sa Kogon Market noon kasama ang aking nanay. Pero after ng pag-uwi namin, yung mama ko nag-idlip muna. Tapos ako nagpapakain sa aming mga aso. Tapos yung papa ko, nandun lang sa tindahan pa rin nagbabantay. Tapos mga ilang minuto lang, bigla na lang sumigaw yung pinsan namin na para daw may apoy sa itaas or usok. Dahil nasa isang compound lang ang mga bahay nilang magkakaanak, mabilis din silang naalerto nang mapansin ng kanyang pinsan ang sunog. Pagtingin namin sa hagdan, andun na yung usok at yung apoy. Tapos bigla na kami lumabas. Sa sobrang taranta, ang tanging naisip na lang daw ni Jake makalabas silang mag-iina. Pero parang nabuhusan daw ng malamig na tubig si Jake nang maalala niyang naiwan pa sa loob ng bahay ang kanyang mga alaga. Ayun, bumalik ako ulit. Kahit yung apoy na yun, ang bilis lang na pangyayari. Andun pa yung apoy sa hagdan, tas pagbalik ko, andito na siya sa gitna ng sala namin. Si Jake, handang ilagay ang isang paa sa hukay sa pag-asang mailabas ng buhay ang kanyang mga alaga. Hindi ko pa naisip yung risk na gagawin ko kasi inisip ko yung buhay nila. Sumasalubong na yung apoy sa akin. Pero hindi ko pa rin naisip kahit na yung mga buhok ko, yung mga kilay ko sunog na. Doon, nabit-bit ko sila doon palabas. Nang makalabas, 2 sa 5 aso nila ang kanyang nailigtas, sina Ponyo at Snoopy. Habang isa sa 3 pusa rin nila na si Orange ang nasagip. Sugat at paso sa mukha, braso, leeg at batok ang tinamo ni Jake mula sa sunog. Pero maliit lang daw ito kumpara sa pagmamahal niya sa kanyang mga alagang aso. Tunay kang fur dad hero. Binalikan ko talaga kasi yun, parang pamilya na kasi namin talaga sila eh. Parang ang sakit naman pag sila lahat nawala talaga. Sa ngayon, nakikitira sina Jake sa bahay ng kanyang pinsan. Wala ro silang naisalbang gamit, pero laking pasasalamat nila sa suporta at tulong ng mga kamag-anak. Nilamon man ng apoy ang dati masayang tahanan. Hindi raw nawawala ng pag-asa si Jake na balang araw makakabangon din sila. Basta't magkakasama silang pamilya, kapiling ang kanilang mga alaga. Ang good news, nagpaabot ng konting tulong pinansyal bilang kanilang panimula. Maraming salamat po sa binigay niyong cash assistance at gamot po. Thank you po. Sabi nga nila,
may kanya-kanya tayong chosen family sa buhay. Gaya ni Jake na ang turing sa kanyang mga alaga para na ring pamilya na hindi niya iiwan sa gitna man ng sakuna. Sana'y na good vibes po kayo sa good news naming handog. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.